Ang title po ng aking video is, si Melka nga po, nakalabas na ng ospital. Isa po yung malaking good news. Pero, nagkaroon po ng aberya. Ano nga po pala itong aberya na to? Pero, hello, isang mapagpaalang umaga po pala sa ating mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. So, ako nga po pala ulit si Kuya P, nagbabalik for more reaction videos para sa buong Team Kalingap. One Kalingap, one family po. And for at the moment nga po, is nagbebiyahe na sila papuntang Baguio. Have a safe trip po sa kanilang lahat. So, ito nga po, kung makikita nyo po sa aking title, ang title po ng aking video is, si Melka nga po, nakalabas na ng ospital. Isa po yung malaking good news. Pero, nagkaroon po ng aberya. Ano nga po pala itong aberya na to? Pero, mga kalingap, simulan na muna natin sa good news. Ano nga ba yung good news? Dahil si Melka nga po, mga kalingap, is nakalabas na po siya ng ospital, naka-discharge na po siya. Ibig sabihin po niyan is magaling na si Melka, wala na siyang nararamdaman na throbbing pain, kung tawagin. Sobrang sakit na pain and all. Kaya na niyang makalakad na walang iniinang sakit. And yun po, good news din dahil si Melka po is hindi na operahan, hindi siya appendicitis and all. Pero, hindi po ako sure sa balita ko dahil pati na rin po si Kalinga Prab is hindi po niya alam yung cause talaga, yung diagnosis ni Melka. Wala naman po akong direct contact kay Melka and all. Pero, yun nga po yung hindi ko lang po sure kung ano talaga yung naging diagnosis niya sa ospital. And kung ano talaga yung na-detect ng doktor, na-diagnose ng doktor na sakit ni Melka and all. Pero yun na nga, regarding sa mga feeling ko, parang ulcer talaga yung nangyari. Yun na, yun nga, good news na hindi siya naoperahan, hindi malala yung naramdamang sakit ni Melka and all. Maayos lang talaga, mild lang siya. Almost 2 days lang siya na-confine no? Kung tutuusin mo, 2 days lang siguro. Yun na nga, kaya maipapayo ko po sa inyo, mga kalingap, lalong-lalo na sa ating mga pinakamamahal na mga angels natin dyan, na alagaan nyo po ang inyong sarili. Lalo na kayo ay nagdadalaga and napapalayo sa inyong mga magulang, sa pamilya, dahil yung karamihan sa mga angels natin is mag-isa na lang sa bahay. Alam nyo naman, kapag nagbo-boarding house talaga is yun, napapabayaan mo talaga yung sarili mo dahil hindi ka nakakakain ng husto dahil mag-isa ka lang nga, tapos parang nawawalan ka na ng ganang kumain eh. Yun nga yung dapat kumain po kayo, kumain tayong lahat ng wasto sa tamang oras, 3 times a day. Kung maaari, 2 times naman kung okay lang and all. Lunch and dinner. Huwag niyo pababayaan ang sarili niyo and kumain ng wasto. Ano po ba yung wasto? Go, grow, and grow. Balikan natin yung mga elementary days natin. Is yung go, yun po yung carbohydrates natin. Mga kanin natin, pasta, lahat ng carbohydrates, type ng carbohydrates, patatas, and all nagbibigay sa atin ng energy. Grow naman, protein po. Lahat mga karne, isda, chicken, beef, lahat yan. And glow naman is yung prutas natin and gulay. Huwag kakalimutan yan. Yun, balik tayo sa basics. Napaka-basic po yan. Grade 3 ay yung natutunan ko yan kung naalala ko. And nag-enjoy nga po ako sa topic yan. Kaya alagaan nyo po ang yung sarili. Umiwas sa bisyo. Ano ba yung mga bisyo? Siyempre, alak and sigarilyo. And maisasama na din dyan natin yung pagbe-vape dahil nga ngayon nauuso yung vape, yung mga kabataan natin nakikisabay sa uso. Pero alam nyo ba, mas delikado yung vape na yan kaysa sa sigarilyo. Dahil ang vape na yan, wala pang further studies na ginagawa dyan ng ilang years after nagbe-vape. Kaya hindi pa natin talaga alam yung talagang effect ng vape sa ating katawan. Dahil ngayon lang nga siya nauso, bagong-bago lang yan. Hindi pa natin alam yung
kapag 10 years ka nagbe-vape, anong mangyayari sa'yo in the future. Kaya, mag-iingat po kayo, wag na kayo mag-vape kung maaari. And, kung ito pinakamahalaga to, drink plenty of water po. 8 glasses of water every day. Very basic po yan. Alam ko naman napakahirap i-achieve po ng ganong talaga yung sobrang daming mamonitor mo talaga na 8 glasses of water a day. Pero dapat po talaga uminom tayo ng maraming tubig dahil nga napakahalaga niya sa ating katawan, lalong-lalo na sa kidney, nagbibigay din niya ng energy and para na ilalabas yung mga toxins sa ating katawan. So, yun po. So, yun lang, maipapayo ko din kay Melka, magpagaling ka, good health, and alagaan mo ang iyong sarili. So, yun na nga po, mga kalingap. Dadako na po tayo sa bad news. Grabe. Hindi ko din in-expect tong bad news na to. Ano nga ba yung aberya? So, ito, babanggitin ko na po. Ang naging aberya po dahil si Melka ay walang PhilHealth. Kaya medyo malaki yung binayaran niyang hospital bill. Medyo out of budget. And shoutout pala kay Kalinga Prab dahil syempre si Kalinga Prab ang nag-shoulder sa hospital bill ni Melka. Umabot nga daw po ito ng 18,000 pesos. Malaki na po yun dahil emergency po ito no? Wala naman pong nag-expect na mangyayari ito, pero dapat po talaga bawat miyembro ng pamilya is may PhilHealth. Bawat tao sa Pilipinas is may PhilHealth. Hindi na po ako masyadong updated sa mga patakaran ng PhilHealth natin sa Pilipinas, pero sana lahat po tayo, lalo na po yung mga angels natin, shoutout sa mga angels natin, siguro meron na din po kayong PhilHealth ID and PhilHealth ang tawag dito, membership po. Ano po ba yung mga advantages ng PhilHealth? And yun na nga po, in case of emergency talaga. Hindi mo naman ma-expect talaga. Emergency nga kaya po tinawag na emergency dahil kahit ngayon, ngayong mga segundo na to, oras na to, napakalusog mo, hindi mo alam talaga kung anong mangyayari sa'yo in the future po, mga kalingap. Kaya dapat talaga meron kang PhilHealth membership. Pero ang under 21 kasi, kapag under 21 ka pa, dapat covered ka pa po ng PhilHealth ng parents mo. Under benefit and all. Pero siguro yung parents ni Melka nga is wala din PhilHealth. Kaya yun yung naging problema po, no? Kaya napakahalaga po ng PhilHealth dahil siguro kung merong PhilHealth po si Melka is mako-cover nito yung hospital bill niya kahit papano. Siguro ang mga, di ko alam kung may excess and all dahil maiksi lang naman siya. Edi sana, kung may PhilHealth po sana si Melka na less or wala na talagang binayaran sa hospital bill po yun. Yun lang. Dagdag kaalaman lang po, lalo-lalo na sa mga viewers natin dyan na dapat meron po kayong PhilHealth. Yung mga anak po ninyo na umabot na ng 21 years old na hindi napasok sa inyong beneficiaries. Mga kalingap, no? Yun nga, hindi na ako masyado talagang updated kasi ang alam ko marami na talagang membership and all sa PhilHealth na hindi ako kasi personally wala na rin akong PhilHealth dahil meron akong may insurance po dito sa Germany and meron din naman akong private insurance sa Pilipinas kaya yun hindi ko na siya na huhulugan din pero napakahalaga din po nun. Medyo dinisregard ko na rin siya kasi dito naman po ako naninirahan sa Germany. Lahat po ng tao dito, lahat ng Pilipino, lahat po ng tao dito is may insurance. Yun lang po ang aking masasabi. Kaya hindi natin talaga alam kung kailan tatama yung emergency sa ating mga buhay. Kaya dapat mga kalingap meron din tayong emergency fund pang nagkataon. So yun po, yun ang aking updates regarding sa kalagayan ni Melka. Nakauwi na po siya, nakadischarge siya sa hospital. Yun nga lang, nagka-konting aberya. And ang resources ko nga po pala is walang iba kung ang ating best friend na si Kalinga Prab. Kaya yun po, talagang primary
source of information po yun talaga. Totoo po yung mga sinasabi ko. Walang sabit. So yun po mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Ako po yung magpapaalam na. Please click the notification bell below para lagi ka pong updated sa aking mga videos and all. And mag-iingat ka po palagi. Alagaan yung sarili. Sundin ang aking mga sinabi. And maghulog ng PhilHealth. So yun po mga kalingap, mga kapinatics natin dyan. Mag-iingat kayo. And cheers!